Ang sikat ng araw ay tumagos sa matataas na bintana ng bahay Alcantara, nagliliwanag sa bulwagan na pinapalamutian ng mga mamahaling antigong kagamitan at mga likha ng sining. Ang amoy ng sariwang bulaklak at pinakamasarap na kape ay pumupuno sa himpapawid, senyales ng panibagong araw sa ginintuang hawla. Ngunit para kay Ligaya Gaya de la Cruz, ang bawat umaga ay simula ng panibagong pagtatago, ng panibagong pagganap sa papel ng perpektong may bahay ng isang bilyonaryo. 5 taon na siyang kasal kay Ricardo Rick Alcantara, ang CEO ng Alcantara Group of Companies, isang imperyo na sumasaklaw sa real estate, enerhiya, at telekomunikasyon. Sa mata ng publiko at ng kanilang mga piling kaibigan sa alta sosyedad, ang kanilang pagsasama ay isang fairytale. Si Gaya, isang dating simple, ngunit marikit na babae mula sa probinsya, ay nakuha ang puso ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Ang kanilang bahay, Alcantara sa Tagaytay ay isang testamento sa kanilang kayamanan at katayuan, isang malawak na hacienda na may sprawling gardens, infinity pool na tanaw ang Taalek, at isang architectural design na nagpapakita ng modernong kagandahan at matinding seguridad. Bawat kanto ng mansyon ay parang lumabas sa isang glossy magazine. Bawat kasangkapan ay sumisigaw ng karanyaan. Ngunit ang bawat ginto ay may kalawang. Sa likod ng marinal na pinto ng kwarto ni Gaya, doon, nagtatago ang katotohanan. Ang bawat mamahaling alahas ay parang kadena. Ang bawat designer dress ay nagtatago ng mga pasa. Si Rick ay hindi lamang isang bilyonaryo, siya ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng perpektong ngiti at maayos na pananamit. Ang kanyang control kay Gaya ay lubusan mula sa kanyang mga damit, kanyang mga kaibigan, hanggang sa kanyang mga salita. Kaya, ang iyong tungkulin ay maging presentable. Yan lang. Huwag mo nang istorbohin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Madalas niyang sabihin, ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong banta. Naalala ni Gaya ang huling beses na sinubukan niyang tawagan ng kanyang ama, si Mang Leo. Isang matandang linya ng telepono ang sumagot, at pagkatapos ay ang boses ni Rick sa kabilang linya. Ang iyong ama ay abala. Gaya, huwag mo nang abalahin. Hindi ba't mas masaya ka rito? Lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. Ang koneksyon ay naputol, at mula noon ay bihira na siyang makatawag sa labas. Ang mga kaibigan niya mula sa kolehiyo ay unting lumayo, naiintindihan na ang kanyang buhay ay nasa isang orbit na hindi nila marating. Ang tanging koneksyon niya sa mundo ay ang mga pahayagan at balita sa TV, na karamihan ay tungkol sa tagumpay ng Alcantara Group at sa kasamaang alad, ang perpektong pagganap niya bilang may bahay. Isang umaga, habang aalmusal sila sa kanilang dining room na may view ng Taal, biglang nahilo si Gaya. Naningkit ang mata ni Ray. May sakit ka ba, Gaya? Huwag mong sabihin na magiging pabigat ka na naman. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay mas matindi pa sa anumang galit. Ngunit sa halip na sakit, isang kislap ng pag-asa ang naramdaman ni Gaya nang mapagtanto niya, siya ay buntis. Isang sanggol. Isang maliit na buhay na magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang pagkakakulong. Maaaring ito ang kanyang tiket sa kalayaan, o kaya ang dahilan para lumaban. Ang kagalakan ay maikli lamang, pinalitan ng isang matinding takot. Paano lalak ang kanyang anak sa ganitong kapaligiran? Sa ilalim ng anino ng isang halimaw na ama. Samantala, abala si Rick sa kanyang pinakabagong, pinakamalaking proyekto. Ang Project Silangan. Ito ay isang renewable energy project sa Mindanao
na ipinagmamalaki sa publiko bilang isang sustainable solution sa krisis sa enerhiya ng bansa at isang tugon sa global warming. Sa press releases at mga forum, ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang isang visionary, isang tagapagligtas ng kalikasan. Ngunit, ang mga bulong sa dilim ng bahay Alcantara ay nagkukwento ng ibang istorya. Madalas sa naririnig ni Gaia si Rick na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang pribadong opisina. Kahit sarado ang pinto, ang matinis na boses ni Rick ay tumatagos. Siguraduhin ninyong mapipilit ang mga opisyales na pumirma. Malalaking halaga ang nakataya rito. Iyaw niya minsan. Sa isa pang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang, ang mga katutubo. Sa to ang problema. Kung hindi maayos sa usapan, kailangan ng mas mabisang paraan. Hindi sila dapat humaglang sa progreso. Ang progress para kay Rick ay laging nangangahulog ang pera at kapangyarihan. Malalaking hidden expenses, cost companies, at ang paggamit ng puwersa sa mga komunidad ng humahadlang. Ito ang mga bahagi ng Project Silangan na hindi ipinapakita sa publiko. Ang kanyang pagbubuntis ay naging mas makahulugan, mas kailangan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, habang naghahanda si Rick para sa isang gala dinner para sa mga investors ng Project Silangan, sinubukan ni Gaia na kausapin siya. May hawak siyang pahayagan na may artikulo tungkol sa environmental impact ng isang katulad na proyekto. Rick, aalala ako sa Project Silangan. May nabasa ako tungkol sa epekto nito sa kalikasan at sa mga tao sa Mindanao. Hindi ba dapat maging mas maingat tayo? Tanong niya, ang boses ay mahina, ngunit may matinding pag-aalala. Pete, na nakatayo sa harap ng salamin at aayos ng kanyang expensive tea, ay tumalikod at tumingin kay Gaia. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato. Ano ang sinabi ko sa'yo, Gaia? Huwag mong problemahin ang mga bagay na lampas sa iyong pang-unawa. Ang trabaho mo ay maging maganda, sumunod, at huwag magtanong. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang bagay lang nagbago sa loob ni Gaia. Ang pagkabuntis niya ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Pero Rick, kung totoo ang mga balita, baka makasama ito sa pangalan mo. Baka makasama ito sa ating pamilya. Sa ating magiging anak, pahabol niya. Pinibigyang di inang salitang anak. Sa pagbanggit niya ng anak, parang may iba sa mukha ni Rick. Ang kanyang mga mata ay naningkit at isang malanig na galit ang umukit sa kanyang labi. Magiging anak. Hindi mo alam kung ano ang pinagsasabi mo, Gaia. Hindi ka dapat mag-isip ng ganoon. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Lumapit siya kay Gaia. Ang bawat hakbang ay parang bumabagsak na pader. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay biglang naging nakakasakal. Ikaw, walang alam sa negosyo. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang tama. Ang tanging alam mo ay gumastos at magpanggap na may silbi. Na paatras si Gaia, ang kanyang puso ay kumakabob. Pero Rick, paano kung may mali? Narinig ko ang mga usapan mo, ang mga pressure sa mga opisyales, ang tungkol sa hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang iglap na wala ang kontrol ni Rick. Ang kanyang mukha ay naging pula sa gait. Ang mga ugat sa liid niya ay kumalsa. Wala kang narinig. Hindi mo dapat ginugulo ang buhay ko. Wala kang karapatan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At sa isang marahas na puwersa, itinulak niya si Gaia.
Ang mga mata ni Gaya ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse at sa isang mabagal, nakakakilabot na sandali, naramdaman niya ang malamig na marmol ng hagdanan sa kanyang likod. Isang malakas na hampas ang naramdaman niya sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sunod na pagbagsak. Bawat hakbang ng hagdanan ay parang martilyong dumadagan sa kanyang katawan. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sariling sigaw at ang tunog ng isang bagay na pumutok sa kanyang tiyan. Bago siya bumagsak sa ibaba, ang kanyang paningin ay lumabo. Ang sakit ay sumakop sa kanya at isang mainit na likido ang naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa. Nakahandusay si Gaya sa paanan ng hagdanan, ang kanyang danit ay nababalutan ng dugo. Si Rick, nakatayo sa tuktok ng hagdanan, ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Hindi siya nagpanit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ng kanilang family doctor, si Dr. Gabriel Gabreyes. Gab, may nangyari. Kailangan kita rito ngayon. Isang aksidente. Walang dapat makaalam. Ang kanyang boses ay kalmado, may awtoridad, na parang uutos sa isang empleyado. Pagkaraan ang halos 20 minuto, dumating si Dr. Glab, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabahala. Si Dr. Gab ay isang mabuting tao, isang respetadong doktor, ngunit ang kanyang career at ang kanyang pamilya ay nasa ilalim ng kontrol ni Rick. Nang makita niya si Gaya na nakahandusay at duguan, napahigpit ang kanyang hawak sa kanyang medical bag. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Anong nangyari, Rick? Tanong niya, ang boses ay bahagyang naninginig. Naulog siya. Isang aksidente. Walang nakakita. Kailangan mong ayusin ito, Gab. Walang pulis. Walang ospital. Isang simpleng aksidente sa bahay, utos ni Rick. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tinignan ni Dr. Gab si Gaya, na halos walang malay, at pagkatapos ay si Rick. Alam niyang nasa pagitan siya ng bato at ng matigas na pader. Alam niyang banta sa kanyang karera at pagmilya ang pagsuway kay Rick. Sa bigat ng kanyang konsensya, ngunit sa takot na mawalan ng lahat, sumunod siya. Sinimulan niyang gawin ang kailangan. Naglalabas ang mga gamit mula sa kanyang bag habang sinasabi ni Rick kung ano ang magiging kwento. Isang aksidente. Samantala, sa isang lumang bahay sa Tondo, Manila, si Mang Leo de la Cruz ay nakaupo sa harap ng kanyang maingay na computer. National Bureau of Investigation, investigator na siya dati, ngunit ngayon ay isang retirado na aalaga ng mga halaman sa kanyang munting hardin. Ilang araw na siyang aalala. Isang tawag mula kay Gaya ilang araw bago ang insidente. Ang boses nito ay pilit na masaya. Ngunit mayroong isang kakaibang pagbabago sa tono. Parang takot at lungkot na pinilit itago. At pagkatapos, ang balita mula kay Rick na nahulog si Gaya sa hagdan. Ang pagtanggi ni Rick na dalhin si Gaya sa ospital. Ang mga pilit na paliwanag. Nasa bahay lang siya, Mang Leo. Pinapahinya. Kailangan lang ng tahimik. Sabi ni Rick sa telepono, ang kanyang boses ay parang honey, ngunit may nakatagong tinik. Ngunit ang instinct ni Mang Leo, ang kanyang mga taon sa paghahanap ng katotohanan, ay nagsasabi sa kanya na may mali. Hindi sumasagot si Gaya sa kanyang mga tawag. Hindi siya lumalabas. Ito ay hindi lamang isang aksidente. Ang aking anak ay matibay. Hindi siya basta mahuhulog
Bulong niya sa sarili. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang luma, ngunit mapagkakatiwala ang laptop. Nag-copy siya sa search engine. Ricardo Alcantara Group. Project Silangan. Ang mga artikulo ay dumagsa. Puro papuri, puro tagumpay. Ngunit sa likod ng bawat headline, naramdaman niya ang isang madilim na anino. Ang kanyang mga mata, bagaman, may edad na, ay nagliyab sa panibagong determinasyon. Ang kanyang anak ay nasa panganib. At bilang isang ama at isang dating investigator, alam niya na kailangan niyang halukayin ang katotohanan. Sa bahay Alcantara, si Gaya ay nakahiga sa malaking kama. Ang katawan ay puno ng sakit, ang puso ay nadurob. Ang kanyang mga mata ay blangko na nakatingin sa kisame, kung saan may isang mamahaling chandelier na gawa sa kristal. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang malamig na panginginig. Ang kanyang anak ay nawala. Ang kanyang pag-asa ay napawi. At habang pinagmamasdan niya ang chandelier, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ba't ipinagbabawal ni Rick ang pagkakaroon ng perpektong bagay sa kanyang paligid? Ang kanyang pagbubuntis, ang pagbagsak, ito ba ay isang tunay na aksidente? O ito ba ay isang bahagi ng kanyang plano? Isang makasalanang plano upang kontrolin ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang kinabukasan, at pati na rin ang kalidad ng kanyang magiging anak. Ang bahay, Alcantara, ay hindi lamang isang ginintuang hawla, ito ay isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang mga araw sa bahay Alcantara ay lumilipas na parang mga anino, bawat isa ay mas mabigat kaysa nauna. Ang ginintuang hawla ay naging sementeryo ng mga pangarap ni Gaya, at ang kanyang puso ay nababalot ng lungkot na tila yelo. Ngunit sa ilalim ng yelong iyon, isang malalim na galit ang nagsisimulang umusbong, isang apoy na nagtulak sa kanya upang hanapin ang katotohanan sa likod ng lahat ng pagdurusa. Habang siya ay nagluluksa para sa kanyang anak, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa, ang kanyang isip ay nagsimulang maghanap ng sagot, ng kahit anong senyales na ang lahat ay hindi lamang isang aksidente. Samantala, sa isang malayong bahagi ng Maynila, si Mang Leo ay abala sa alis ng alikabok sa kanyang dating buhay. Ang kanyang maliit na opisina sa bahay, na puno ng mga lumang libro at mga file case, ay naging muli niyang command center. Ang amoy ng kape at ang luma niyang tabako ay bumalik sa himpapawid, kasama ang matalim na amoy ng determinasyon. Hindi niya matanggap ang paliwanag ni Rick tungkol sa aksidente. Ang bawat salita ni Rick sa telepono ay parang balat kayo na tinatangka niyang tuklapin. Ang una niyang hakbang ay ang kontakin si Kuya Dante Soriano. Si Kuya Dante, isang veteranong investigative journalist, ay isa sa mga huling taong pinagkakatiwalaan ni Mang Leo sa mundo ng media. Kilala si Dante sa kanyang matalas na isip, walang takot na paghahanap ng katotohanan, at isang listahan ang mga kontrobersyal na expose na nagpabagsak sa ilang makapangyarihang personalidad. Nakita niya ang numero ni Dante sa isang lumahang address book. Ang tinta ay bahagyang kumupas. Nang tawagan ni Mang Leo si Dante, ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagtataka. Mang Leo, ikaw ba talaga yan? Akala ko ay nagitiro ka na sa buhay. Nagtatanim na lang ng gulay. Dante, kailangan ko ang tulong mo. May malalim na problema ang anak ko, diretsyong sabi ni Mang Leo, walang paligoy-ligoy. Sa simula, si Kuya Dante ay nag-alinlangan. Mang Leo, alam mo naman ang mga problema sa pamilya. Hindi ko iyan pinapasok.
lalo na kung Alcantara ang pinag-uusapan. Mayaman, makapangyarihan, mahirap kalabanin. Ngunit sa bawat pagtanggi ni Dante, lalo namang naging natatag si Mang Leo. Isinalaysay niya ang mga kakaibang pangyayari, ang pagbabago sa boses ni Gaia, ang biglaang pagputo ng komunikasyon, ang pagtanggi ni Rick na dalhin si Gaia sa ospital, ang labis na seguridad sa bahay Alcantara. May amoy. Dante, ang bawat hibla ng aking pagiging investigator ay nagsasabit sa akin na may itinatago. At ang anak ko, si Gaia, ay nasa gitna ng lahat. Sa huli, ang pagpupumilit at ang dating reputasyon ni Mang Leo ang nagpabago sa isip ni Kuya Dante. Sige, Mang Leo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Anong meron? Ka? Ipinaliwanag ni Mang Leo ang kanyang mga hinala tungkol sa project silangan ni Rick. May balita ako na nagkakaproblema sila sa Mindanao. Tungkol sa lupa, sa mga katutubo, sa environmental permits. Tingnan mo kung may koneksyon sa aksidente ni Gaia. Mula noon, nagsimula ang magkasanin na paghahanap ng katotohanan. Si Kuya Dante, gamit ang kanyang network, ang mga contact sa gobyerno, sa NGOs, at sa mismong loob ng industriya, ay nagsimulang maghalongka. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga unang bahid. Mga ulat ng mga lokal na komunidad sa Mindanao na pilit pinapalayas. Mga kwento ng mga pagbabanta at panggigitit. Mga opisyal ng dinner at ugo na biglang nagbitiw o lumipat ng pwesto matapos ang gihan ng mga proposal ng Alcantara Group. Isang umaga, dumating si Dante sa bahay ni Mang Leo. May bitbit na tumpok ng mga papel at isang laptop. Tingnan mo ito, Mang Leo. Ito ay mula sa isang source ko sa dinner. Mga lead documents, mga environmental impact assessment na binago, mga permits na pinilit ipasa. At ito, anya, itinuro ang isang spreadsheet sa laptop. Mga transaksyon na dumadaan sa isang seri ng mga shell companies sa Cayman Islands at Dili. Ang project silangan ay hindi lamang renewable energy, Mang Leo. Ito ay isang washing machine para sa pera. Maraming pera. Ang kanilang mga investigasyon ay nagdunga ng mga paunang artikulo sa isang independent online news outlet na konektado kay Kuya Dante. Mga balita tungkol sa red flags sa project silangan, mga katanungan tungkol sa mga ethical na practice ng Alcantara Group. Ang mga ito ay maliit pa lamang na bato sa malaking pader, ngunit sapat na para magsimulang gumalaw ang tubig. Ang stock ng Alcantara Group ay bumaba ng bahagya. Isang senyales na ang mga mamumuhunan ay nagsisimulang magtanong. Sa kabilang banda, si Gaia ay nakakulong sa bahay Alcantara. Ang kanyang gininto ang bilangguan. Ang bawat araw ay lumipas na puno ng katahimikan at paghihinagpis. Ang kanyang kwarto ay naging kanyang buong mundo. Hindi na siya pinayagang lumabas ng bakuran at ang kanyang telepono ay kinumpiska. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mga security camera at ng mga bagong pauma ni Rick. Ngunit ang pagkawala ng kanyang anak ay hindi lamang nagdulot ng sakit, nagdulot din ito ng isang uri ng matinding kalinawan. Ang pagkabingi ng kanyang mga takot ay nawala, pinalitan ng isang matalas na pagnanais na malaman kung bakit. Bakit nangyari ito? At anong sikreto ang itinatago ni Rick na handa niyang gawin ang ganoon kalaking krimen? Sinimulan ni Gaia ang kanyang sariling investigasyon. Tahimik at maingat. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Rick, ang bawat ugali ng kanyang asawa. Tuwing umaga, pagkatapos niyang mag-almusal, nagtatrabaho si Rick sa kanyang pribadong opisina
sa loob ng 3 oras bago siya lumabas para sa kanyang mga business meeting. Ang opisina ay isang lugar na bawal para kay Gaya, isang sacred space na puno ng kanyang importanteng negosyo. Naalala ni Gaya ang isang pagkakataon, mga ilang buwan na ang nakakaan nang hinahanap ni Rick ang isang lumang dokumento. Nakita niya itong kumuha ng isang maliit, makintab na susi mula sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang libro sa malaking library ng mansyon. Isang lumang kopya ng Florante at Laura na tila hindi na pinapansin, nakatago sa isang madilim na sulok ng isa sa libong libo. Ang gawin ni Rate na itago ang mga bagay sa mga hindi inaasahang lugar ay isang bagay na napansin ni Gaya sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Isang hapon, nang umalis si Rick para sa isang business trip sa Davao, sinimulan ni Gaya ang kanyang paghahanap. Ang library ay malaki, napakalaki, na puno ng mga libro na ang karamihan ay hindi pa nabubuklat. Bawat iskante ay may halos 100 libro. Nagsimula siya sa sulok na kanyang naalala. Isa niyang tiningnan ang mga libro, ang kanyang mga daliri ay dahang dumadait sa bawat gulugod. Naghahanap ng anumang kakaiba. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanya. Ang takot na mahuli ay sumisigaw sa kanyang isip. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Matapos ang halos 2 oras ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ito, ang lumang kopya ng Florante at Laura. Ang libro ay makapal. Ang mga pahina ay dilaw na sa edad. Pinuklat niya ito ng maingat. Sa pagitan ng pahina, isang K25 at isang K20 naroon ang sus. Maliit, gawa sa brass, at may nakaukit na kakaibang simbolo, isang nakasara na kalasag. Ang susi ay nasa kanya na. Ngayon, saan ito gagamitin? Ang tangi lamang niyang pinaghihinalaan ay ang pribadong opisina ni Rick. Isang lugar na puno ng kanyang mga sikreto. Isang lugar na bawal. Isang gabi, nang matiyak niyang mahimbing na natutulog si Rick, gumagamit si Rick ng pampatulog para sa kanyang mga problema. Sa pagtulog, isang ugali na nalaman ni Gaya sa loob ng 5 taon, dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang mansyon ay tahimik. Ang bawat hakbang niya ay tila lumilikha ng nakakabining ingay. Nakarating siya sa opisina ni Rick. Ang pinto ay nakasara, ngunit hindi nakakandado. Dahan niyang binuksan ito. Ang loob ay madilim, ang mga blinds ay nakasara. Ang amoy ng mamahaling leather at mga dokumento ay bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay pinindurahan ng mga mamahaling sining. Pinagmasdan niya ang bawat sulok, naghahanap ng anumang kakaiba. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking painting na nagpapakita ng isang abstract na tanalin. Ito ay paborito ni Rick, isang bagay na palaging nakakasama sa kanyang paningin. May kakaiba sa painting na yon. Hindi ito nakalagay ng diretso sa dingding, ngunit tila may kaunting espasyo sa likod nito. Kinakap niya ang gilid ng painting. At doon, sa isang nakatagong latch, naramdaman niya ang isang butas. Isiniksik niya ang susi. Lit ito. Dahan, itinulak niya ang painting, at sa likod nito, lumabas ang isang maliit na sake, nakatago sa loob ng dingding. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot at pag-asa. Ikinandado niya ang pinto ng opisina. Nilagay niya ang susi sa butas ng sake at dahan itong pinihit. Isang mahinang click ang narinig niya
at bumukas ang pintuan ng saki. Sa loob ng saki, naroon ang kanyang inaasahan at higit isang tumpok ng mga dokumento, folder, at isang maliit na encrypted hard drive. Kinuha niya ang mga folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga pamagat ng mga dokumento ay nakasulat sa Tagalog at English na may nakakabahalang paglalarawan. Project Kalasag. Mga batang dinisenyo. Teos Protocol Alcantara Linis. Humanitarian Outreach Mindanao Integration Program. Habang binubukat niya ang mga pahina, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang Project Kalasag ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito ay isang detalyadong plano para sa buong mundo na buwanan ng tao. Gumagamit sila ng mga lehitimong ES clinics bilang front, nagpapakilala bilang mga philanthropic organization na tumutulong sa mga asawang nahihirapan magkaanak. Ngunit sa likod ng mga ngiti at donasyon, ang layunin ay lumikha at ibenta ang mga batang dinisenyo. Mga bata na may particular na katangian, galing sa mga piling genetic pool na ibinibenta sa mga mayayamang kliyente sa buong mundo. Ang Project Silangan sa Mindanao ay isang malaking cover up lamang. Isang proyekto para maghugas ng pera, para kumuha ng mga resources na ang ibig sabihin ay mga babae at mga bata mula sa mga mahihirap na komunidad para sa Project Kalasag. Ang mga lupaing kinukuha sa Mindanao ay hindi lamang para sa renewable energy. Ang mga komunidad na pinapalayas ay ginagamit din bilang breeding grounds para sa mga donor at surrogate mothers. Ang humanitarian outreach ay isang paraan para makapasok sa mga mahihirap na lugar. Kunwari ay tumutulong. Ngunit ang totoo ay naghahanap ng mga candidates para sa kanilang maruming negosyo. Ang pinakamalamig na katotohanan ay tumamakay gaya na parang kidlat. Ang kanyang pagbubuntis, ang pagbagsak sa hagdan. Hindi ito aksidente. Alam ni Rick na siya ay buntis. At ang kanyang anak ay maaaring hindi perpekto sa kanyang paningin. Hindi ito magiging karapat-dapat sa Alcantara lineage. Inawa ito ni Rick. Pinlano niya ito. Inamit niya ang pagkakataon para alisin ang isang depektibong produkto para sa kanyang sariling balukpot na pamantayan ng pagiging perpekto. Ang luha ay umagos sa kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi sa purong takot, galit at pagkasuklam. Hindi lamang siya isang biktima ng karahasan sa tahanan, siya ay saksi sa isang pandaigdigang krimen. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa bahay Alcantara, si Mang Leo at Kuya Dante ay nagpatuloy sa kanilang paghuhukay. Ang mga ulat mula sa Mindanao ay naging mas detalyado. Mayroong mga kwento ng mga nawawalang tao, lalo na ang mga babae at mga bata, sa mga komunidad na tinatarget ng Project Silangan. Ang mga ito ay dating napakababaw na balita. Pinaniniwala ang mga kaso ng human trafficking o mga pangkalahatang kriminalidad. Ngunit sa konteksto ng investigasyon ni Mang Leo, nagsimula itong magkaroon ng ibang kahulugan. Dito nila natagpuan si Ate Elena. Si Ate Elena ay isang dating residente ng isang maliit na barangay sa South Cotabato, isa sa mga lugar na pinuntahan ng Alcantara Group ilang taon na ang nakakaraan sa ilalim ng maskara ng community development. Mayroon siyang anak na babae, si Lena, na nagkasakit noon at kailangan ng operasyon. Lumapit ang Alcantara Group sa kanya, aalok ng tulong pinansyal para sa operasyon, kapalit ng isang kontrata. Isang kontrata na sa simula ay tila simpleng kasunduan sa paggamit ng lupa.
Ngunit sa bandang huli ay nagpapahiwatig ng mas malalim at mas nakakatakot na obligasyon. Nang tanggihan ni at Elena ang isang bahagi ng kontrata na tila donasyon ng kanyang reproductive rights at ang panghihira ng kanyang anak para sa medical research, biglang nawala si Lena. Walang bakas. Walang paliwanag. Anging isang malaking halaga ang peraang naiwan sa kanyang bank account at isang tahasang banta mula sa mga tauhan ni Rick na huwag magsalita, kung hindi ay mawawala rin ang kanyang buong pamilya. Nang makaharap ni Mang Leo si Ate Elena sa isang malayong probinsya, makalipas ang maraming araw ng paghahanap, nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Tumanda na si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng kalungkutan at takot. Ayaw niyang magsalita. Mang Leo, kalimutan na lang natin. Delikado sila. Ang pamilya ko. Ngunit hindi sumuko si Mang Leo. Sa loob ng ilang araw, bumalik siya, nagdala ng pagkain, nakipagkwentuhan, hindi pinipilit si Elena. Sinabi niya, ang tungkol kay Gaia, ang pagkawala ng kanyang apo, ang kasamaan ni Rick. Kailangan nating ipaglaban ng mga biktima, Elena. Hindi lang para kay Gaia, kundi para din kay Lena. Sa bawat inang nawalan ng anak, dahil sa ganitong kasamaan. Sa huli, ang kirot ng kanyang pagkawala at ang pagnanais na makamit ang hustisya para sa kanyang anak ang nagtulak kay Ate Elena. Ibinigay niya kay Mang Leo ang isang lumang sobre, puno ng mga hindi naisip na dokumento, ang kontrata, ang bank statements, isang cryptic na sulat na may logo ng isang kumpanya na pagmamay, arinirit, at ang mga detalye ng mga tao na nagbabanta sa kanya. Ang mga dokumento ay hindi direktang tumutukoy sa Project Kalasag, ngunit ang kanilang nilalaman, ang mga nakakatakot na clauses tungkol sa genetic contribution at research subjects ay nagsimulang magpaliwanag sa tunay na dimensyon ng kasamaan ni Rick. Sa bahay Alcantara, si Gaia ay nakaupo sa sahig, nakayakap sa mga dokumento ng Project Kalasag. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang demonyo na nakatago sa likod ng anghel na mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang sariling sining, ang kanyang sariling pagkabuntis, ang kanyang sariling pagdurusa, lahat ay konektado sa isang malaking, nakakatakot na web ng kasamaan. Hindi na siya isang biktima, siya ay isang mandirigma. Alam niya na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng mga batang dinisenyo at sa mga inang biktima ng kalasag. Kasabay nito, sa lumang opisina ni Mang Leo, si Kuya Dante, at Mang Leo, ay nakatingin sa mga dokumento ni Ate Elena. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapatunay sa pagiging kriminal ni Rick, kundi nagpapahiwatig din ng isang mas malaking, mas nakakatakot na operasyon. Ang mga salitang ito, Genetic Contribution Developmental Research, ito ay malalim, Mang Leo. Hindi ito bastang abuso sa lupa. Bulong ni Kuya Dante, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Ang mga bulong ng hangin ay nagsisimula ng maging sigaw, nagdadala ng mga sikreto mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang dalawang magkaibang mundo, ang iisang babae sa kanyang gininto ang bilangguan at ang matandang investigador sa kanyang lumang tahanan, ay hindi alam na ang bawat hakbang nila ay naglalapit sa kanila sa iisang nakakasindak na katotohanan. Ang kalasag ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang kalasag ng kasamaan na kailangan ng tuklapin. Ang gabi ay lumuko sa Maynila. Bitbit ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Sa loob ng maliit na opisina ni Mang Leo, ang usok ng kape ay sumasama sa matamis na amoy ng alikabok mula
sa mga lumang libro. Ang ilaw ng lampara ay nagbibigay lamang ng sapat na liwanag upang makita ang tumpok ng mga dokumento na nakakalat sa lamesa, mga kopya ng kontrata ni Ate Elena, mga financial statements ng Alcantara Group, at mga press releases tungkol sa Project Silangan. Ang mga mata ni Mang Leo, bagaman pagod na, ay naningkit sa bawat detalye, naghahanap ng anumang butas, anumang koneksyon. Sa kabilang upuan, si Kuya Dante ay nakatutok sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagapang sa keyboard. Mang Leo, masyadong convoluted ang mga transaksyon na ito. Maraming layers ng shell companies. Malalim ang pagtatago, sabi niya, sabay himas sa kanyang bigote. Kailangan natin ng someone na mas bihasa sa tech sa pagdekod ng ganitong kasing mas. Dito pumasok si Binibini Sara Bing Ramos, isang dalaga na nasa ikalawang dekada pa lamang ng kanyang buhay. Ngunit may utak na mas matalas pa sa bagong hasa na kutsilyo. Ipinakilala siya ni Kuya Dante na dali nang nakatrabaho si Bing sa ilang sensitive na investigasyon. Hindi siya ang tipikal na programmer, malalim ang kanyang kaalaman sa cybersecurity at data forensics na nakuha niya hindi lamang mula sa mga libro kundi mula rin sa kanyang underground network ng mga ethical hackers at tech geeks. May suot siyang oversized na salamin at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mesibon na nagbibigay sa kanya ng isang aura ng ginirus na hindi inaasahan. Nang ipakita ni Mang Leo at Kuya Dante ang mga naka-encrypt na file mula sa Ate Elena, mga file na kailangan pang decrypt mula sa hard drives na nakuha sa Safinirate, nakangiti lamang si Bing. Ialanging bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Pero kaya. Sa loob lamang ng 2 araw, habang si Mang Leo at Kuya Dante ay patuloy sa paghahanap ng mga pisikal na ebidensya at pangasaksi, si Bing ay nakakulong sa mundo ng mga code at algorithms. Ang kanyang opisina ay napuno ng ingay ng kanyang mechanical keyboard. Ang sikat, ang kanyang 3 monitor na nagpapaliwanag sa dilim. At sa 3 araw, bumulaga ang katotohanan. Ang Leo, Kuya Dante, igot-it, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may bakas ng matinding gulat. Ang Project Silangan, ito ay isang front, oo, para sa money laundering. Pero ang kalasad, ito ang tunay na demonyo. Dali silang nagtungo sa bahay ni Bing. Sa screen, ang mga datos ay nagpapakita ng isang komplikadong network ng mga clinics at charitable organizations na nakabase sa iba't ibang bansa. Mayroong mga bank accounts sa mga tax haven, mga transaksyon na milyong dolyar at, ang pinakanakakagulat, ang mga profile ng mga batang may particular na genetic makeup. Ito ang Project Kalasag, paliwanag ni Bing. Ang kanyang mga daliri ay dahang scroll sa screen. Ang mga clinics na ito, aalok sila ng advanced survey sa surrogacy programs. Ang mga charitable organizations naman, naghahanap sila ng mga potential donors o surrogate mothers sa mga mahihiram na komunidad. Ang mga profile na ito ang mga batang dinisenyo. Ang mga taong pinapalaya sa Mindanao, Mang Leo. Ang mga babae doon, posibleng ginagamit sila bilang mga inkubator. Ang mga salita ni Bing ay tumama kay Mang Leo na parang suntok. Ang kanyang anak. Ang kanyang apo. Ang lahat ay unting nagkakaugnay. Ang aksidente ni Gaya, ang pagkawala ng kanyang apo, hindi ito simpleng karahasan sa tahanan. Ito ay bahagi ng isang mas malaking, mas masamang operasyon. Isang operasyon na nagbibili ng buhay. Ang kanyang mga kamay,
ay nanginginig sa galit. Ang mga taon niya sa National Bureau of Investigation ay nagturo sa kanya ng iba't ibang anyo ng kasamaan, ngunit ito ang pinakamalalim at pinakamadilim sa lahat. Nang gabing iyon, matapos ang pagpupulong nila ni Bing, sinubukan ni Mang Leo na tawagan si Gaya. Paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Alam niyang nasa panganib ang kanyang anak. Kailangan niyang babalaan si Gaya. Sa bahay Alcantara, si Gaya ay nakakulong sa kanyang kwarto. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad, nagpaplano. Ang mga dokumento ng project, kalasag, ay nakatago sa ilalim ng kanyang kutsyon. Alam niyang kailangan niyang ilabas ang mga ito. Hindi na siya isang biktima. Siya ang susi sa pagbubunyag ng kasamaan ni Rick. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Gaya, napansin niya ang isang bagong mukha sa kusina. Isang matandang babaeng naglilinis. Tahimik at may malasakit sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang araw, lihin na pinagmamasan ni Gaya ang matandang babae. Napansin niya kung paano ito aalala sa kanya, kung paano nito sinisiguro na laging may ekstra na pagkain sa tray niya kahit na alam niyang sinusubaybayan siya. Mayroong kabaitan sa mga mata ng matanda, isang bagay na matagal nang nawala sa bahay Alcantara. Nang gabing iyon, habang inihatid ng matandang babae ang hapunan ni Gaya, nagkaroon sila ng isang sandali na walang nakakakita sa kanila. Manang, bulong ni Gaya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko ang tulong mo para sa katarungan. Para sa marami pang katulad ko. Ang matandang babae ay nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ano po iyon, ma, ang Gaya? Tanong niya pabalik. Ang kanyang boses ay mahina rin. May ibibigay ako sa iyo, sabi ni Gaya. Inilabas ang isang selyadong envelope mula sa kanyang damit. Ibigay mo ito sa aking ama, si Mang Leo de la Cruz. Sa tondo. Wala kang sasabihin, kahit kanino. Ito ang magliligtas sa akin, at sa marami pang iba. Kinakabahan ang matandang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Narinig na niya ang mga bulong tungkol sa kasamaan ni Rick, ang mga manggagawa na biglang nawala, ang mga kakaibang pangyayari sa mansyon. Alam niyang may tinatago ang ginintoang hawla na ito. Opo, ma'am. Gagawin ko po. Ngunit hindi alam ni Gaya na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Hindi alam ni Gaya na matagal nang may hinala si Rick sa kanyang asawa. Ang kanyang pagiging kontrolado ay hindi nagpapakita ng anumang pagkakamali. Ang security system ng bahay Alcantara ay mas komplikado kaysa sa iniisip ni Gaya. At ang mga bagong tauhan na ipinatupad ni Rick ay mas loyal sa kanya kaysa sa karamihan. Kinabukasan ng umaga, habang inihahatid ng matandang babae ang envelope kay Mang Leo sa labas ng mansyon, isang lihim na tagpuan na inilatag ni Gaya, biglang sumulpot si Rick. Ang kanyang kotse ay humarurot papalabas mula sa likod ng mga halaman, at ang kanyang mukha ay parang yelo, walang emosyon, ngunit may matinding galit sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa harap ni Gaya na bagong ligo, at nakabihis na para mag-almusal, kasama ang kanyang mga security guards. Saan ka pupunta, Gaya? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lason. Napaatras si Gaya, ang kanyang puso ay kumalabob. Nagpapahangin lang ako. Ang tagal mo nang hindi nagpapahangin sa labas, hindi ba? Ang kanyang boses ay lumakas.
Ano iyan? Sa kamay ng matandang iyan. Ang matandang babae, takot na takot, ay nanginginig. Pinitawan niya ang envelope. Nahulog ito sa marmol na sahig. Kinuha ni Rick ang envelope. Pinuksan niya ito at nakita ang mga dokumento ng Project Kalasag. Ang kanyang ngiti ay parang ngiti ng demonyo. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo, aking mahal na asawa. Ang pag-uukay sa aking mga lihin. Ang kanyang mga mata ay tumama kay Gaya. Akala mo ay malalampasan mo ako, ikaw. Isang simpleng babae na walang alam sa mundo. Ang pagtataksil mo, Gaya, mas matindi pa sa naisip ko. Pumulong siya sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo. Ang anak mo. Hindi siya perpekto. Hindi siya magiging karapat, dapat sa pangalan ng Alcantara. Isang detektibong produkto. Kailangan siyang alisin. Hindi ko kailangan ng kahinaan sa aking linya ng dugo. Ang lahat ay nakaplano, Gaya. Lahat. Ang pagbagsak mo ay hindi aksidente. Ito ay isang kinakailangang paglilinis. Nanginginig ang buong katawan ni Gaya. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang anak. Pinatay ni Rick ang kanyang anak. Ang galit at pighati ay bumalos sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Dadalhin siya sa kanyang bagong kwarto. Utos ni Rick sa kanyang mga tauhan. Walang awa. Isang kwarto na hindi niya na kailangan iiman. Hinila si Gaya ng dalawang malalaking tauhan. Sinubukan niyang lumaban. Sumigaw. Ngunit walang silbi. Ang kanyang mga mata ay nakakita sa matandang babae na umiiyak sa takot at awa. Ang kanyang huling nakita ay ang ngiti ni Rick, puno ng tagumpay at kasamaan. Bago siya hilahin pababa sa isang madilim, lihim na daanan sa ilalim ng bahay, Alcantara. Sa labas ng bahay, Alcantara, hindi na maganda ang pakiramdam ni Mang Leo. Ang tawag ni Gaya ay naputol. Ang mga balita mula kay Bing ay sariwa pa sa kanyang isip. Naglakad siya balik sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay naghahanap ng solusyon. Naalala niya si Dr. Gabriel Gabreyes. Si Dr. Gab, ang doktor ng pamilya. Ang taong pinilit ni Rick na takpan ang aksidente ni Gaya. Alam ni Mang Leo na si Dr. Gab ay isang mabuting tao. Ngunit biktima rin ng panggigipit ni Rick. Matagal nang may kutob si Mang Leo tungkol sa sitwasyon ni Dr. Gab. Ang biglaang pagyaman niya, ang kanyang pagiging sunod. Sunuran kay Rick, ang mga pahiwatig ng kanyang pagkabahala sa mga mata tuwing nakikita niya si Gaya. Dali niyang hinalungkat ang lumang phone book at nakita ang numero ni Dr. Gab. Awag. 2 beses. 3 beses. Sa ika-4, sinagot ni Dr. Gab. Ang kanyang boses ay pagod at balisa. Gab, sabi ni Mang Leo, walang paligoy, ligoy. Si Leo ito, ama ni Gaya. Kailangan kitang makausap. Ngayon din. Napakahalaga. Aalangan si Dr. Gab. Mang Leo, hindi ko alam kung para kay Gaya, Gab, at para sa iyo rin. Alam kong pinilit ka ni Rick. Alam kong ginamit ka niya. Kung hindi ka kikilos ngayon, ikaw ang susunod na mabibiktima. Ibibintang sa iyo ang lahat ng kasamaan niya. Naramdaman ni Dr. Gab ang pagkabigla.
sino si Mang Leo para malaman ng lahat ng iyon. Ngunit ang mga salita ay tumama sa kanyang puso, sa kanyang konsensya na matagal nang binabagabag ng pagkakasala. Ang mukha ni Gaya, duguan sa paanan ng hagdanan, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang pangdigipit ni Rick, ang pagbabanta sa kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon. Ngunit ang pagtatakip ng isang krimen ay isang bagay, ang patuloy na pananahimik sa harap ng isang pandaigdigang kasamaan ay iba na. Sige po, Mang Leo, sabi ni Dr. Gab. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng desisyon. Saan po tayo magkikita? Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng Metro Manila, malayo sa mga mata, atin na ni Rick. Nanginginig ang mga kamay ni Dr. Gab habang iniinom ang kape. Sinimulan ni Mang Leo ang pagkwento, ang Project Kalasag, ang buwanan ng tao, ang paggamit ng Project Silangan bilang cover, wow, at ang pinakahindi matanggap, ang motibo sa likod ng pagkawala ng apo niya. Ginawa niya yon, Gab, sabi ni Mang Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinadya niya, dahil hindi perpekto ang anak ni Gaya. Ginagamit niya ang medisina para sa kanyang sariling baluktot na ideya ng paglikha. At ikaw, Gab, ikaw ang ginamit niya para takpan iyon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mananagot ka sa kasamaang ito. Hindi lang sa batas, kundi sa iyong konsensya. Napakagat si Dr. Gab sa kanyang labi. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang larawan ni Gaya, ang mga dokumento, ang mga kwento ng nawawalang tao, lahat ay umalinglungaw sa kanyang isip. Naaalala niya ang mga araw na pinili niya ang propesyon ng pagiging doktor, ang kanyang pangako na magligtas ng buhay. Hindi para magtakip ng krimen, hindi para maging kasabwat sa kasamaan. Ang takot sa Rick ay nanatili, ngunit ang bigat ng kanyang konsensya at ang katotohanan ng mga nangyari ay mas matindi. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Mang Leo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Sasabihin ni Dr. Lab kay Rick na aalala siya sa mga leaks at mga tanong tungkol sa Project Silangan. Magpapanggap siyang nagmamalasakit sa kapakanan ni Rick. Aalok ng tulong upang linisin ang sitwasyon. Habang uusap sila, isasagawan niya ang pag-record sa bawat salita ni Rick. Kinabukasan, si Dr. Dab ay nakaupo sa tapat ni Rick sa malaking opisina sa bahay Alcantara. Sa loob ng kanyang blazer, nakakabit ang isang maliit na recording device. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Rick, simula ni Dr. Gab, ang kanyang boses ay tila aalala. Mayroon akong naririnig na mga balita tungkol sa Project Silangan. Medyo nagkakaproblema. Ang mga investment, ang mga share. Baka kailangan nating ayusin ito. Baka kailangan kong tulungan ka na linisin ang pangalan mo. Ngumiti si Rick, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Huwag kang alala, Gab. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Ang mga tao ay madaling malinlang. Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Ngunit paano kung ang mga ebidensya? Ang Project Kalasag, Rick, kailangan nating maging maingat. Baka may makahanap nito. Lalo na ang mga babae na ginagamit. Sinadya ni Dr. Gab na banggitin ang Project Kalasag. Inaasahan na mahuulog si Rick sa patibong ng kanyang pagtitiwala sa sarili. At nahulog na si Rick sa kanyang labis na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan
At ang kanyang pag-iisip na si Dr. Gab ay isang loyal na alipin, nagsimula siyang magsalita. Ang kalasag. Wala kang dapat alala dyan, Gab. Napakagandang proyekto. Lumilikha tayo ng perfect beings. Mas perpekto kaysa sa mga bangkaraniwang tao. At ang mga ginagamit natin, sila ang nagbibigay ng resource para sa ikauunlad ng sangkatauhan. Mga babae mula sa mga mahihiram na lugar, hindi ba't mas maganda kung ang kanilang contribution ay may silbi sa mas mataas na layunin? Tumawa si Rick, ang kanyang tawa ay parang tunog ng mga basag na kristal. Kahit ang asawa ko, si Gaya, patuloy niya. Ang kanyang tinig ay naging mas malamig. Akala niya ay kaya niyang lokohin ako. Ang pagbubuntis niya. Isang problema lang iyon. Ang kanyang anak ay hindi angkop. Hindi kailangan. Isang depekto. Kaya kinailangan siyang alisin. At ikaw, Pab, ikaw ang gumawa noon. Ikaw ang nagdakit ng aking aksidente. Kaya wala kang karapatan na kwestiyonin ang aking mga desisyon. Ang bawat salita ni Rick ay parang matilyo na tumatama sa puso ni Dr. Gab. Ang mga detalyadong paglalarawan ni Rick sa kanyang mga krimen, ang kanyang kawalang awa, ang kanyang pag-amin na sinadya niya ang pagkawala ng anak ni Gaya, lahat ay record. Ang pakiramdam ng lunas ay bumalot kay Dr. Gab nang matapos ang usapan at lumabas siya sa opisina ni Rick. Dala ang patunay. Mabilis ang paggalaw ng hustisya nang makuha ni Mang Leo ang recording mula kay Dr. Gab. Agad niyang ipinasa ito sa National Bureau of Investigation, asama ang lahat ng mga dokumento na nakuha niya mula kay at Elena at ang mga decrepit files ni Bing. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Kasabay nito, ang matandang babae, ang empleyado sa kusina na sinubukang tulungan si Gaya, ay nakapagbigay na rin ng mga dokumento na ibinigay sa kanya ni Gaya bago ito tuluyang ikulong ni Rick. Ang kanyang takot ay pinalitan ng tapang, at sa tulong ng mga tauhan ni Mang Leo, na ihatid niya ang mga ito sa National Bureau of Investigation. Isang malawakang operasyon ang inilatag. Unang, sinalakay ang isa sa mga clinics na sangkot sa Project Kalasag sa isang pribadong isla sa Palawan. Ang mga natagpuan doon ay nakakagimbal, mga babae na ginagamit bilang surrogates, mga sanggol na nasa incubators, mga dokumento na nagpapatunay sa illegal na buwanan ng tao. Ito ay hindi lamang isang simpleng operasyon. Ito ay isang malaking network ng kasamaan. At pagkatapos, ang bahay, Alcantara. Sa gitna ng gabi, ang tahimik na Tagaytay ay binasag ng sirena ng National Bureau of Investigation at ng pulis. Ang malaking gate ng mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan at seguridad ay winasak. Ang mga tauhan ni Wright ay walang nagawa sa dami ng mga rumespond. Si Rick, na nagulat sa biglaang pagsalakay, ay nakita sa kanyang opisina. Sinusubukang burahin ang mga files sa kanyang computer. Ngunit huli na ang lahat. Ricardo Alcantara, inaresto ka sa kasong human trafficking, physical abuse, at iba pang krimen, sabi ng pinuno ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang mga mata ay naningkit, at ang kanyang tingin ay tumungo sa isang sulok ng mansyon. Hanapin ninyo si Gaya, sigaw ni Mang Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Hinahanap ng mga pulis ang bawat sulok ng mansyon. At sa uli, natagpuan nila ang lihim na pasukan sa ilalim ng lupa, nakatago sa likod ng isang bookshelf sa library. Ang pinto ay tsinandado, ngunit ginamitan ng lakas upang buksan. Nasa loob si Gaya, nakaupo
Sa isang madilim na sulok, ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit may matinding apoy sa loob. Payat na siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang diwa ay hindi nasira. Nang makita niya ang ilaw na tumagos sa pinto, at ang mukha ni Mang Leo, isang malaking buntong ininga ang lumabas sa kanyang dibdib. "Papa," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos wala ng lakas. Tumakbo si Mang Leo, niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Kaya ko, aking anak. Nandito na si Papa. Tigtas ka na." Dahan, itinayo si Gaya. Ang kanyang mga binti ay mahina. Sa kanyang paglabas, mula sa madilim na silid, nakita niya si Rit. Nakasuot na ng posas, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang tingin ay tumama kay Gaya, isang tingin na puno ng pagbabanta, ng pangako ng paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Gaya. Ang tunog ng posas na nagplay malingaw-ngaw sa buong bahay Alcantara, na dati ay tahanan ng kasamaan. Ngayon, ito may naging saksi sa pagbagsak ng isang halimaw at sa muling pagsilang ng isang mandirigma. Ang gabi ay bumalik sa tahimik, ngunit ang liwanag ng katotohanan ay tuluyang sumikat. Muling sumikat ang araw sa Maynila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang araw na nagtatago ng mga sikreto, kundi ang araw na nagpapaliwanag ng katotohanan. Ang bawat sikat ay tila nag-uhugas sa mga anino ng nakaraan, nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo Alcantara at ang pagkakabunyan ng Project Kalasag ay kumalat na parang apoy, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang mukha ni Rit, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay naging mukha ng pagkabagsak at kasamaan. Sa loob ng ilang buwan, ang buong bansa ay nakatutok sa paglilitis kay Rit Alcantara. Ang Korte Suprema sa Manila ang naging sentro ng pandaigdigang atensyon, kung saan ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap at ang bawat pahayag ay pinagpipiestahan ng media. Ang amoy ng papel, ng tinta, at ng matinding tensyon ay pumupuno sa hangin. Si Rick, sa kabila ng lahat, ay nanatili sa kanyang pagiging arugante, pilit na pinatutunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Tinatangka pa ring idiskredito ang mga saksi at baliktarin ang katotohanan gamit ang kanyang koneksyon at pera. Ngunit ang bigat ng mga ebidensya na maingat na inipon ni Mang Leo at ng kanyang mga kasamahan ay hindi natatawaran. Si Gaya, sa tulong ng isang team ng mga terapist at ang walang sawang suporta ng kanyang ama, ay unting lumabas sa anino ng kanyang trauma. Ang kanyang pagpapagaling ay mahaba at masakit. Ngunit ang galit at ang pagnanais para sa hustisya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang tumayo siya sa harap ng korte, hindi na siya ang takot na babaeng biktima ng karahasan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, ang kanyang mukha ay payat, ngunit may matinding determinasyon. Sa kanyang mga mata, makikita ang sakit ng nakaraan, ngunit mas nangingibabaw ang liwanag ng katotohanan. "Mahal na hukom, mga kababayan," simulan niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unting naging matatag. 5 taon po akong nabuhay sa isang ginintoang hawla. 5 taon po akong pinaniwala na ako ay ikisa na walang nakakaintindi sa aking pinagdadaanan. 5 taon po akong naging biktima ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng perpektong ngiti at milyong pera. Isinalaysay niya ang lahat, ang pisikal at emosyonal na pang-aabuso, ang pagkakakulong sa bahay Alcantara, ang mga pahiwatig tungkol sa Project Silangan at ang pinakamabigat sa lahat,
ang sinadyang pagkawala ng kanyang anak. Ang bawat salita ni Gaya ay tumama sa korte na parang martilyo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa libong babae at bata na naging biktima ng Project Kalasag. Ibinahagi niya kung paano niya natuklasan ang Project Kalasag, kung paano siya nagplano na ilabas ang katotohanan, at kung paano siya ikinulong sa ilalim ng lupa. Ang kanyang testamento ay hindi lamang isang pag-amin, ito ay isang hamon sa lahat ng maniniil. Sumunod na tumestigo si Dr. Gabriel Dabrez. Sa kanyang pagtayo sa witness stand, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pagod, ngunit may matinding tapang. Isinalaysay niya ang pagpilit ni Rick sa kanya na takpan ng aksidente ni Gaya. Kinatakutan ko po ang kapangyarihan ni Mr. Alcantara. Pinantaan niya po ang aking pamilya, ang aking karera. Paliwanag niya, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanyang testamento ay ang recording na lihim niyang ginawa, kung saan buong pagmamayabang na inamin ni Rick ang lahat ng kanyang kasamaan mula sa aabuso kay Gaya, ang pagpaplano ng kanyang pagkawala ng anak hanggang sa buwanan ng tao sa ilalim ng Project Kalasag. Ang recording na yon, ang huling pako sa kabaong ni Rick. Hindi rin nagtagal, tumesigo si Aunt Elena. Ang kanyang kwento tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Lena at ang kanyang pilit na pagtanggi sa mga kasunduan ni Rick ang nagpatunay sa malalim na ugat ng Project Kalasag sa mga mahihirap na komunidad. Ang kanyang luha at ang kanyang pagnanais na makamit ang hustisya para sa kanyang anak ay umantig sa puso ng lahat. Sa bawat testamento, mas lalong bumibigat ang ebidensya laban kay Rick. Si Mang Leo at si Binibini Sarabing Ramos, sa kanilang bahagi, ay ipinakita ang detalyadong forensic analysis ng mga documents at data na nakuha mula sa bahay Alcantara at sa mga computer si Rick. Ang mga kumpanya ng show, ang mga transaction sa offshore accounts, ang mga profiles ng mga batang dinisenyo, at ang malawak na network ng human trafficking, lahat ay ipinakita ng may matinding detalye na hindi na maaring pagdudahan. Sa huling araw ng paglilitis, naroon si Ricardo Alcantara, nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay putla at puno ng pagkamuhi, lalo na nang sulyapan niya si Gaya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila nagbabanta pa rin. Ngunit ang kanyang dating kapangyarihan ay nawala na, pinalitan ng pagkabigo at galit. Nag-iihintay ang lahat sa hatol. Patay sa bigat ng mga ebidensya at mga testamento, simula ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Ang korte ay nagdedesisyon na si Ricardo Alcantara ay nagkasala sa lahat ng mga kaso na isinampalaban sa kanya, human trafficking, physical at psychological abuse, corruption, at iba pang krimen na labag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Isang malakas na guilty ang umalingaw sa buong courtroom. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislad ng mas matindi at ang bulungan ng mga tao ay lumakas. Hinatulan si Ricardo Alcantara ng habang buhay na pagkakakulong nang walang karapatan sa parol, pagpapatuloy ng hukom. Sa mga sandaling iyon, si Rick, sa wakas, ay nabasad. Ang kanyang mukha ay yumuko, ang kanyang dating kahambugan ay gumuho, pinalitan ng matinding desperasyon. Dinadala siya ng mga security personnel, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Muli siyang sumulyap kay Gaya. Sa pagkakataong ito, walang banta, walang pagkamuhi, tanging pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Si Gaya, nakaupo, nang tumid, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Hindi na siya natakot. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot, ay ngayon ay kalmado at puno ng pag-unawa.
Marahan siyang tumango, isang tahimik na pagdedeklara ng tagumpay ng hustisya at ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang paglalakbay mula sa ginintuang hawla patungo sa kalayaan ay natapos na. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang kanyang sariling pagpapagaling ay nagsisimula pa lamang. Ang mga buwan na sumunod sa paglilitis ay naging isang masinsinang yugto para kay Gaia. Ang kanyang pisikal na katawan ay nagpapagaling mula sa mga pasa at galos, ngunit ang kanyang kaluluwa ang nangailangan ng mas matinding pag-aalaga. Si Mang Leo ay naging kanyang anino, isang matatag na pundasyon ng pagmamahal at suporta. Hindi siya nawala sa tabi ni Gaia sa bawat therapy session, sa bawat gabing pinagmumultuhan ng bangungot. Sa mga mahabang pag-uusap nila, unting lumabas ang mga natatagong sakit, ang mga takot na matagal niyang kinimkin. Ang kanyang therapist, isang mapagkalinga at profesional na babae, ay gabay niya sa paglalakbay na ito. Tinutulungan siyang balikan ang kanyang nakaraan, harapin ang kanyang sakit, at unting muling buuin ang kanyang pagkatao. Ang pinakamahirap na hakbang ay ang pagharap sa bahay, Alcantara. Ito ang naging bilangguan niya, ang libingan ng kanyang anak, at ang sentro ng lahat ng kanyang bangmungot. Isang hapon, kasama si Mang Leo, bumalik siya sa mansyon. Ang mga bakas ng pagsalakay ng National Bureau of Investigation ay naiwan pa, ang basag na gate, ang mga marka ng mga sasakyan. Ngunit ang loob ay tahimik, madilim, at tila walang buhay. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, bumalik ang mga alaala, ang mga tawanan, sa mga party na puno ng pagkukunwari, ang mga sandali ng pananahimik sa kanyang kwarto, ang madilim na hagdanan kung saan siya nahulog. Nang makarating siya sa kanyang dating kwarto, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi para sa kalungkutan, kundi para sa kalayaan. Papa, bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Hindi ko na kaya dito. Kailangan kong ilabas ito sa aking buhay. Niyakap siya ni Mang Leo, naiintindihan ang bigat ng kanyang desisyon. Kung iyan ang gusto mo, anak, handa akong sumuporta. At sa ganoong desisyon, ipinagbili ni Gaia ang bahay Alcantara. Ang mga alaala ay hindi mabubura, ngunit ang pagpapaalis sa pisikal na presensya nito ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapalaya. Ito ay hindi lamang isang transaksyon sa negosyo, ito ay isang ritual ng pagpapalaya, ang pagtalikod sa nakaraan at pagyakap sa isang bagong simula. Ang malaking halaga mula sa pagbebenta ay hindi niya ginamit para sa luho. Ito ay naging pundasyon ng kanyang bagong layunin. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa isang tahimik na lot sa labas ng Maynila, itinayo ang pundasyon ng pag-asa ni Ligaya. Ang pangalan mismo, Ligaya, na ang ibig sabihin ay kagalakan o pag-asa, ay naging simbolo ng bagong misyon ni Gaia. Hindi ito naging madali. Maraming papeles, maraming bureaucracy. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kaalyado, ang pangarap ni Gaia ay unting nagkaroon ng hugis. Si Kuya Dante, sa kanyang pagiging media veteran, ay tumulong sa public relations at sa paglikha ng isang epektibong kampanya upang maabot ang mga biktima at makalikom ng suporta. Si Binibini Sarabing Ramos, ang tech genius, ay nagdisenyo ng isang secure na database para sa mga biktima at isang hotline system na madaling gamitin at mahirap trace. Sinisiguro ang kanilang kaligtasan. Si Dr. Gabreyes, na sa kabila ng kanyang sariling trauma, ay buong pusong alay ng kanyang oras bilang consultant para sa medical at psychological support ng mga biktima. At si Ate Elena, na natagpuan ang kanyang boses at lakas,
ay naging isang peer counselor at outreach worker, lalo na sa mga komunidad na tulad ng sa kanya, nagbibigay inspirasyon sa iba na lumaban. Ang pundasyon ng Pag-asa ni Ligaya ay nagbigay ng tirahan, legal na tulong, at therapy sa mga biktima ng domestic violence at human trafficking. Nagtatag din sila ng mga vocational training programs upang matulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng sariling kabuhayan at muling itayo ang kanilang buhay ng may dignidad. Sa bawat babae at bata na natutulungan, nakikita ni Gaya ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Hindi ko man nailigtas ang aking anak, ngunit sa bawat batang naililigtas natin, sa bawat babaeng nabibigyan natin ng boses, tila nabubuhay muli ang aking anak sa ibang anyo. Sabi niya minsan kay Mang Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Si Gaya, mula sa pagiging biktima, ay naging isang pambansang simbolo ng kaligtasan, katatagan, at pag-asa. Ang kanyang kwento ay lumabas sa iba't ibang platform, sa mga pahayagan, sa telebisyon, at sa mga online forum. Hindi siya nahihiya na ibahagi ang kanyang pinagdaanan, hindi upang kaawaan, kundi upang magbigay inspirasyon. Sa bawat paglabas niya, ang kanyang pagiging simple at ang kanyang matinding pananalig sa hustisya ay umantig sa puso ng marami. Sa mga kumperensya, madalas siyang tinatawag na magsalita. Ang kanyang boses, na dating mahina at takot, ay naging malakas at malinaw, nagdadala ng mensahe ng resilience at ng kahalagahan ang paglaban para sa katarungan. Naging boses siya para sa mga walang boses, isang ilaw para sa mga nasa dilim. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang takot ay nawala, pinalitan ng layunin. Ang kanyang relasyon kay Mang Leo ay mas naging malalim kaysa dati. Ang bawat suyap nila sa isa't isa ay puno ng pag-unawa at pagmamahal, isang testamento sa kanilang pinagdaanan at sa kanilang muling pagkabuhay bilang isang pamilya. Hindi niya inakalang muli siyang makakahanap ng kapayapaan, ngunit sa pagtulong sa iba, natagpuan niya ito. Sa isang internasyonal na komperensya tungkol sa karapatan ng kababaihan sa Geneva, si Gala ay nakatayo sa entablado. Ang mga ilaw ay tumututok sa kanya at ang malawak na bulwagan ay puno ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Sa kanyang mukha, makikita ang pagiging matatag, ang pag-unawa, at ang matinding pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kumpiyansa at habag. 5 taon na ang nakakaraan. Simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong buwalan. Ako po ay nakulong sa isang ginintuang hawla. Pinaniwala na ako ay walang kapangyarihan, na ang aking boses ay hindi mahalaga. Naranasan ko ang pinakamadilim na bahagi ng buhay, ang aabuso, ang pagkawala ng aking anak, at ang pagtataksil. Nanginginig ang kanyang boses sa sandali, ngunit mabilis niya itong nakuha. Ngunit mula sa abo ng aking pagkabagsak, natagpuan ko ang aking lakas. Nalaman ko na ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang lumaban, na ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng malaya at may dignidad. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay, ang pagkakabunyag ng project, kalasad, ang paglilitis, at ang pagtatag ng pundasyon ng pag-asa ni Ligaya. Sa pagtatapos ng kanyang speech, ang kanyang mga mata ay tumingin sa audience, puno ng pag-asa. Ang aking kwento ay hindi lamang kwento ng pagdurusa, sabi niya, ito ay kwento ng pagbangon. Kwento ng paghahanap ng liwanag sa pinakamadilim na kanto ng buhay. Kaya't tandaan natin, kahit anong dilim ang dumating, laging may pag-asa sa pagtindig
Huwag nating hayaan na ang takot ang magdidikta sa ating mga buhay. Sama tayong lumaban, sama tayong bumangon. Isang matinding palakpakan ang sumambulat sa buong bulwagan. Ang mga tao ay nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at inspirasyon. Sa likod ng entablado, nakatayo si Mang Leo. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa luha ng pagmamalaki. Mula sa kanyang luma at sirang laptop sa tondo, hanggang sa pandaigdigang entablado ng Geneva, ang kanyang anak, si Gaia, ay lumabas mula sa anino at nagnining na parang isang bagong bukang, liwayway. Ang kanyang paglalakbay ay natapos at ang kanyang muling pagsilang ay naging isang ilaw ng pag-asa para sa lahat.